King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 337. Northern Star Stand. Ang Eyes of Death ay isang ipinagbabawal na pamamaraan na kumakatawan sa kamatayan kapag sinanay sa huling antas. Kapag natapos ko na ang Eyes of Death, anumang bagay na nasa ilalim ng tingin ng mata ay sisipsipin ang kanilang kaluluwa. Bagamat hindi ito makapagpasya kung sino ang nabubuhay, maaari itong magpasya kung sino ang mamamatay. Muling nabaligtad ang pananaw ni Zhao Feng sa mundo. Ang pangunahing punto ng Eyes of Death ay ang pagkontrol sa mga batas ng kamatayan. Ang buhay at kamatayan ay malalim na batas na hindi makontrol. Wala siyang narinig na sinuman na nakaunawa sa mga batas na ito ng buhay at kamatayan at nagkamit ng buhay na walang hanggan. Kahit na ang Supreme sa Origin Core Realm ay mabubuhay lamang ng ilang daang taon. Hindi nila kayang mabuhay ng lampas 1,000 taon at hindi maintindihan ang buhay at kamatayan. Ang mga hari sa Void God Realm ay hindi pa rin makalusot sa hadlang na ito. Sa itaas ng Void God Realm ay ang Mystic Light Realm pati na rin ang maalamat na Heavenly Divine Realm. Ang mga nasa Heavenly Divine Realm ay tila mga Diyos at alamat. Marahil ang mga nasa antas na ito lamang ang makakamit ang immortalidad. Kaya ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye ay kumakatawan sa kamatayan. Hindi napigilan ni Zhao Feng na iling ang kanyang ulo, na parang hindi makatotohanan. Hindi bababa sa ito ay isa lamang sa mga pahina at isang bahagyang isa noon. Ayon sa sinabi nito, ang Dark Eyes ay may kabuuang 9 na pahina at kapag ang lahat ng mga ito ay natipon ay maaaring malinang ng isa ang huling laws of death. Kahit na sa antas ni Zhao Feng, naramdaman niyang mahirap intindihin ang nilalaman ng Eyes of Death. Maraming parirala na napakaluma at kung hindi dahil sa katotohanan na si Zhao Feng ay pumasok sa mga pintuan ng sinaunang daw ng kaluluwa, wala siyang mauunawaan. Bagamat hindi makultivate ni Zhao Feng ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye sa maikling panahon, pinalawak nito ang kanyang pananaw. Ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye ay mayroon pa ring maraming ipinagbabawal na diskarte sa lihim ng mata na pinangalan ng Dark Eye Secret Technique. Ang ilan sa mga lihim na pamamaraan ng Dark Eye na ito ay maaaring mabulok ang isip at kaluluwa ng kalaban. Kapag ginamit, hindi na makakabawi ang kalaban at mapapanood na lamang nila ang kanilang sarili na lumakad patungo sa kamatayan. Mayroong iba pang mga lihim na pamamaraan ng Dark Eye na maaaring tipunin ang mga souls of the dead at paikliin ang power of dead souls na maaaring pumatay sa iba ng palihim. Ang mas malalim na mga sumpa ay maaaring sumpa ang iba gamit ang Dark Eye. Ang 100 Graves Forbidden Ground ay may malalakas na sumpa na kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi matatakasan. Tanging ang Scarlet Moon Patriarch ang nakaligtas ng hindi nasaktan. Sa kabuuan, ang pahina ng hindi kumpletong Dark Eye ay naglalaman ng mga nakamamatay na pamamaraan na maaaring pumatay ng walang anumang mga bakas. Nagpatuloy ang paglalakbay at lumipas ang oras. Sinimulan ni Zhao Feng na basahin ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye at kahit na hindi pa siya nakakatuntong sa Dao, mayroon siyang mga iniisip at ideya mula rito. Sa tulong ng hindi kumpletong pahina ng Dark Eye at ang pundasyon nito, sinimulan ni Zhao Feng na gawing perpekto ang kanyang sariling eye bloodline. Sa ngayon, mayroon siyang 2 pangunahing base. Ang isa ay ang Lightning Inheritance at ang isa ay ang Ancient Dao of the Soul, na kinakatawan ng Eye of Ice Soul. Isang pisikal, isang mental na enerhiya. Sa kanilang dalawa, nagkaroon ng malalim na pundasyon si Zhao Feng. Sa isang kisap mata, halos 2 buwan na ang lumipas. Sa huling araw, dahan-dahang binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, nakaramdam ng medyo pagod ngunit isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata na nagbigay ng mas malakas na mental energy pressure. Sa nakalipas na 2 buwan, ang 2 pangunahing base ni Zhao Feng ay bumuti. Ang ikalawang antas ng Ball of Ice Soul ay nagpapataas ng antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Feng araw-araw at ngayon ay kapantay na ito ng True Mystic Rank. Ang ikalawang palapag ng Lightning Inheritance ay naintindihan halos sa mga huling yugto. Sa sandaling ito, ang simbolo ng kidlat sa noo ni Zhao Feng ay unti-unting lumilinaw at kahit na hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng Lightning Inheritance, makikita ito. Meow meow. Humikab ang munting pas ang magnanakaw. Salamat. Inilagay ni Zhao Feng ang maliit na magnanakaw na pusa sa spiritual pet bag,
Ngunit nang tingnan niya ang kanyang interspatial na Pulse Ares at Singsing, nagbago ang kanyang ekspresyon. Gagong magnanakaw na pusa. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng sa galit. Bahagyang kumulo ang simbolo ng kidlat ng kanyang noo at ang lightning yuan chi sa malapit ay nagsimulang maging magulo, lumalakas na kulog. Ang mga mapagkukunan at primal crystal stones sa kanyang mga interspatial na item ay nabawasan ng kalahati. Nang hindi man lang nagtanong, alam niyang kinain ito ng munting pas ang magnanakaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay walang gagawin ng librero at tinutulungan si Zhao Feng na harangan ang hangin sa loob ng 2 buwan, halatang kailangan niya ng bayad. Anong malakas na kidlat? Naramdaman ito ng grupo mula sa Canopy Great Country at ang iba pang 10 bituin kasama si Prince Jin ay nakaramdam ng mas malaking pressure. Bahagyang nagpakawala si Zhao Feng at binawi ang kanyang aura bago niya hinayla ang maliit na pas ang magnanakaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay awang-awang winawagayway ang kanyang mga paa na parang sinusubukang magpaliwanag. Ano? Ikaw ay nasa isang lumalago na yugto at nangangailangan ng mga mapagkukunan at primal crystal stones upang mapunan muli ang iyong enerhiya. May kain na hinalang siniyasat ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw. Kahit na pagkatapos kumain ng isang bundok ng kanyang mga mapagkukunan, ang pusa ay hindi lumaki ng mas malaki. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay kumaway sa paligid upang sabihin na ibibigay nito kay Zhao Feng ang lahat ng tulong na magagawa nito sa Sacred True Dragon Gathering. Pagkatapos marinig ang napakaraming mapagkukunan ko, mayroon ka bang mga bagong kapangyarihan? Maliit na pas ang magnanakaw. Umiling si Zhao Feng at mas nadismaya sa pusa. Sa sandaling ito, may naramdaman ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng at tumingin siya sa malayo. May maliwanag na puting liwanag 1,000 milya ang layo na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Papalapit ng papalapit ang maliwanag na liwanag. Ang Northern Star Stand. Andito na tayo sa wakas. Sabi ng mga galing sa Canopy Great Country. Ang maliwanag na liwanag ay isang nagniningning na puting entablado ng bato na halos 10 milya ang lapad. Sa gitna ng entablado ng bato ay isang simple, purong itim na batong pinto. Ang nagniningning na puting entablado na bato na kabaligtaran sa purong itim na pinto ay lubhang nakahahalina sa gitna ng disyerto. Ang disyerto na ito ay may mga sandstorm sa buong taon at sapat na ito para lamunin ang mga tao sa ilalim ng True Spirit Realm. Sa kalangitan, may mga lumilipad na hayop na maaaring makapinsala sa mga nasa True Human rank. Kaya ito ang Northern Star Stand. Iniskan ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang lugar at nalaman na ang mga materyales dito ay nalampasan ang nalalaman niya. Ang gayong setup ay nagpaalala sa kanya sa sentro ng 100 Graves Forbidden Ground. Habang ang grupo mula sa Canopy Great Country ay dumarating, marami ng tao ang nagkukumpulan dito sa Northern Star Stand. Narito ang mga tao mula sa Purple Rising Great Country at Scarlet Sky Great Country. Inilibot ng mga mata ni Prince Jin ang karamihan. Sa sandaling ito, ang mga tao sa Northern Star Stand ay nahati sa kani-kanilang partido. Nagsama-sama ang mga henyo mula sa 3 malalaking bansa. Maliban dito, mayroon ding mula sa strong countries, clans at major families. Sa hilagang kontinente, ang bilang ng mga malalakas na bansa ay umabot sa halos 100 ngunit bawat malakas na bansa ay mayroon lamang 2 pwesto. Kung ikukumpara sa kanila, ang 3 dakilang bansa ay napakalaki. Maraming malalakas na bansa ang pinamahalaan sa ilalim ng 3 dakilang bansa. Halimbawa, nang dumating ang mga tao ng Canopy Great Country, maraming malalakas na bansa ang dumating. Ang 3 dakilang bansa ay The Purple Rising Great Country, Scarlet Sky Great Country at Canopy Great Country. Natagpuan ni Zhao Feng na ang 3 mahusay na bansa ay sum-akop ng higit sa kalahati ng mga puwersa sa Northern Continent. Kung tutuusin, ang isang dakilang bansa ay mayroong maraming puwersa at pamilya na may kani-kanilang mga kinatawan. Hihihi, munting gintong baboy, nagkita tayong muli. Ang mapanuksong boses ng isang babae ay tumunog mula sa Purple Rising Great Country. Ang nangungunang henyo mula sa Purple Rising Great Country ay isang magiting na batang babae na may kulay purple na buhok na nakasuot ng Phoenix Battle Robe. Munting gintong baboy. Napagtanto ni Zhao Feng na ang babaeng Phoenix Battle Robe ay nakikipag-usap sa Canopy Great Country.
Itong Prinsesa Linyu. Kinagat ni Prinsipe Jin ang kanyang mga ngipin ngunit walang magawa at sumasakit ang ulo. Pinigilan ni Jiang Sanfeng ang kanyang pagtawa at sinabi sa mababang tono. Munting gintong baboy ang palayaw na ibinigay ni Prinsesa Linyu kay Prinsipe Jin. 2 beses siyang nakipag-sparring sa kanya ni Prinsipe Jin ngunit lubusang natalo ni Prinsesa Linyu. Ang Prinsesa Linyu na ito ay ang prinsesa ng Purple Rising Great Country at marahil ang taong may pinakamalakas na bloodline power. Si Prinsesa Linyu ay sikat sa buong Northern Continent para sa kanyang lakas at hinamon niya ang 2 eksperto sa True Mystic rank noon. Sa huling sagrado, ang True Dragon Gathering Princess Linyu ay umabot sa pinakamataas na 100 at sa pagkakataong ito ang kanyang lakas at bloodline ay tumaas ng husto. Ang mga puwersa sa Northern Star Stand ay napag-usapan at sinubukan ang isa't isa. Dahan-daang naglakad si Prinsesa Linyu papunta sa gilid ng Canopy Great Country. Ha, munting gintong baboy, ikaw pa rin ang nangungunang henyo ng Canopy Great Country. Mukhang hindi masyadong malakas ang Canopy Great Country. Sinuri ni Prinsesa Linyu ang mga henyo ng Canopy Great Country. Bagamat tila isang casual na sulyap, ang kanyang tingin ay naglalaman ng isang matalim at nakaka-pressure na aura. Ang mga henyo na naskan niya ay likas na tumingin sa malayo. Ipinakita ni Wang Xiaoguai ang kanyang kapangyarihan. Isang matalim na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Tian Yunji na tila kumikislap sa hangin. Si Zhao Feng ay hindi natinag, habang si Liu Chengxen ay nanatiling tahimik. Si Jiang Sanfeng ay likas na umiwas ng tingin. Bahagyang nabigla si Prinsesa Linyu. Gumamit lang siya ng sikretong imperial technique na ginamit para makita ang lakas ng kalaban. Kung ang kalaban ay hindi makatingin sa kanyang titig, nangangahulugan ito na ang kanilang lakas ay hindi bababa sa 2 antas ang pagitan sa kanya. Kung ang kanyang kalaban ay maaaring tumingin sa kanya sa mata, ito ay nangangahulugan na at least sila ay may paniniwala na hamanin siya o hindi bababa sa hindi masyadong malayo. Gayunpaman, ikinagulat ng pagsisiyasat si Prinsesa Linyu. Sina Wang Xiaoguai at Tian Yunji ay maaari pang kontrahin ang kanyang tingin. Tian Yunji ay halos maantig ang kanyang puso. Naiintindihan ng Tian Yunji na ito ang napakalakas na layunin ng talam. Mukhang kayang lampasan ng lakas niya si Prince Jin at isa siya sa malalakas kong kalaban. Pagtatapos ni Prinsesa Linyu. Bukod sa kanila, hindi rin niya makita ang lakas ni Zhao Feng at Liu Chengxen. Si Zhao Feng ay lubos na hindi natinag. Parang hindi niya pinansin ang tingin niya. Hihihi, ang ganda ng asol na buhok. Sa isang iglap, dumating si Prinsesa Linyu sa harap ni Zhao Feng na may naiinggit na tingin. Ang buhok ni Zhao Feng ay malabong bughaw at mukhang natural. May isa pang layunin si Prinsesa Linyu at iyon ay upang makita ang lakas ni Zhao Feng ngunit pagkatapos mating ng mabuti, nakumpirma niya na ang taong ito ay nasa unang bahagi pa lamang ng True Human rank. Ang hilagang kontinente ay hindi dapat magkaroon ng isa pang Xinhuang. Umiling si Prinsesa Linyu. Masyado siyang nag-iisip. Si Zhao Feng ay nanatiling hindi natinag mula sa pagdating ni Prinsesa Linyu hanggang sa pag-alis. Nagpunas ng malamig na pawis ang mga mula sa Canopy Great Country gaya ni Prince Jin at ng iba pa. Alam ng mga matandang henyo na ito kung gaano kahirap si Prinsesa Linyu. Ang tunog ng paglipad ay patuloy na lumitaw at mas maraming malalakas na bansa at malalaking angkan ang nagtipon. Ano ang malakas na bansang ito? Mukhang bago. Ang ilang mga tao ay lumapag mula sa isang malaking dugo na asol na ibon at wala sa estado kasama ang iba. Oh, naalala ko, sa tingin ko ito ay isang napakalayo na bansa na tinatawag na Iron Dragon Strong Country. King of Gods, Kabanata 338. Pagtitipon ng mga bituin, una. Ang ilang mga tao ay bumaba mula sa isang malaking dugo na asol na ibon. Sila ay mula sa Iron Dragon Strong Country. Dahil malayo ang lugar, kakaunti lang ang nakakaalam ng Iron Dragon Strong Country. Ang pinuno ay isang mystic robe na kabataan na may hawak na metal na pamaypay na may mata na kasing lamig at lamig ng sa isang agila. Ang kakaiba ay ang kanyang balat ay kumikislap na metal at ang kanyang damit at buhok ay tila metal pa habang siya ay naglalabas ng malamig na aura. True Lord rank.
Ang mga tumingin sa taong ito ay hindi naglakas loob na maliitin siya. Ang pagkakaroon ng titulong Strong Country ay nangangahulugan na mayroon silang kahit isang eksperto sa True Lord rank. Ang Iron Dragon Strong Country ay may dalawang henyo. Ang una ay isang itim na nakadamit na kabataan na nagkaroon ng kultibasyon sa mga unang yugto sa True Human rank. Ang pangalawa ay isang walang emosyon na kabataan sa simula ng mga yugto ng True Human rank. Ito ang Star Stand. Lulong at Baymoy, kayong dalawa ay maaaring makipag-ugnayan sa ibang mga henyo at tandaan na huwag magdulot ng anumang gulo. Utos ng walang emosyong boses ni True Lord Taishao. Nauunawaan, True Lord. Huminga ng malalim si Baymoy. Ang mga titig ng mga henyo ay nagbigay sa kanya ng isang malaking presyon. Bagamat pinilit ni True Lord Taishao na sumuko ang 13 bansa, kumilos siya sa mababang paraan dito. Ang Iron Dragon Strong Country ay isang malakas na bansa, ito ay medyo mababa sa average sa mga malalakas na bansa. Sa sandaling ito, ang Northern Star Stand ay may 3 great countries, maraming malalakas na bansa at paksayon dito. Ang 3 dakilang bansa ay nasa itaas ng mga malalakas na bansa. Kahit 10 Iron Dragon Strong na bansa ay walang silbi laban sa kanila. Kahit na ang ilang mas malalaking paksayon at pamilya ay maaaring sirain ang Iron Dragon Strong Country. Sa makatuwid, ang Iron Dragon Strong Country ay low-key at maingat. Baymoy. Nagulat si Zhao Feng sa pamilyar na walang emosyong kabataan. Tumayo si Baymoy sa lugar ng may pag-iingat at pagkabalisa habang maingat niyang inilibot ang paligid. Dahil napakaraming tao dito, hindi nahanap ni Baymoy si Zhao Feng kaya isang paraan lang ang natuklasan. Ang Baymoy na ito ay nagtaksil kay Lord Guanzhen pagkatapos ay naibenta ang Broken Moon Clan kasama ang Haiyun Master. Bakit hindi sumama si Haiyun Master? Nagsisisi si Zhao Feng na hindi niya nahanap ang Haiyun Master. Kung ang Haiyun Master ay nasa cultivation pa rin niya, ang pagpatay sa kanya ni Zhao Feng ay parang pagpatay sa isang bata. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na lugar, nagkaroon ng pagkagambala nang magsimulang mag-away ang dalawang batang henyo. Ang cultivation ng dalawang henyo ay nasa pinakamataas na antas at mga huling yugto ng True Human rank ayon sa pagkakabanggit. Ang kanilang labanan ay nagdulot ng pag-ungol ng hangin at paglipad ng hangin sa kung saan-saan. Mabuti. Magaling. Ang mga nakapaligid na mga henyo ay tumingin lahat sa palabas na ito. Maraming tao dito at lahat ay kababalaghan. Normal lang na mag-away sila. Ang mga henyo ng Northern Continent ay hindi masyadong mapayapa at palaging lalaban. Hindi napigilan ni Jiang Sanfeng na umiling. Hindi ba pinipigilan ng mas lumang henerasyon ang mga juniors? Nagningning ang mga mata ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-away ang mga henyo ng ilang paksayon. Maaaring may awayan sa pagitan ng mga bansa at angkan o kahit tungkol sa huling Sacred True Dragon Gathering. Ang isa pang dahilan ay sinusubukan ng mga henyong ito na subukan ang lakas ng isa't isa. Paliwanag ni Daiye. Pagsisiyasat. Tumawa si Zhao Feng. Ang hilagang kontinente ay napakalaki at ang ilang mga paksayon at bansa ay napakalayo kaya hindi sila madalas makipag-ugnayan. Ngunit ngayon na ang lahat ng mga henyo ay nagtipon, oras na upang magsiyasat ang bawat isa. Sa ilalim ng sitwasyong ito, kahit na walang anumang problema sa pagitan nila, makakahanap sila ng mga problema. Kahit na isa sa 3 mahusay na bansa, ang Canopy Great Country ay hindi makatakas dito. Ang mga normal na malalakas na bansa at angkan ay malinaw na hindi nang ahas na saktan ang Canopy Great Country ngunit mayroong higit sa isang Great Country at isang maliit na bilang ng mga clan at sinaunang pamilya na hindi natatakot sa Canopy Great Country. Hihihi, ang Canopy Great Country ay lubhang makulay sa pagkakataong ito. Gold na buhok, asul na buhok, purple na buhok. Akala ko pumasok ako sa Dog Haven. Isang mapanoksong tono ang nanggaling sa malapit na party. Ang nagsasalita ay isang lalaking kalbo na may kakaibang dark green na mga linya sa kanyang dibdib. Hindi ito tato kundi isang bloodline na tila nagpapadala ng likido sa bawat paghinga. Ito ay si Exi Qinglong mula sa Scarlet Sky Great Country. Ang taong iyon ay nasa nangungunang 3 sa gitna ng Great Country at may pambihirang green flaming tato dragon bloodline. Nagraranggo siya sa nangungunang 100 noong nakaraang pagkakataon sa Sacred True Dragon Gathering.
Nakilala ng mga malalapit na henyo ang kalbong lalaking ito. Ang manunuya ay nagmula sa Scarlet Sky Great Country at ang paglilinang ni Exi Qinglong ay umabot na sa pinakamataas na yugto ng True Human rank. Nang marinig ito, si Prince Jin at ang mga kasama niya ay gumanti ng mga sumpa. Hahaha. Akala ko kung sino yon. Kaya, ito ay isang bug mula sa Scarlet Sky Great Country. Isang nangingibabaw na boses ang tumunog mula sa Canopy Great Country. Naramdaman na lang ng lahat na parang naputol ang hangin sa pamamagitan ng isang matalim na hiwa at napasulyap silang lahat. Lumabas ang isang gwapong lalaking nakasuot ng labanan na may sinaunang talam. Si Tian Yunji ng Canopy Great Country. Pangatlong pwesto. Kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ba siya natalo kay Exi Qinglong noong nakaraan? Ang pagsikat ni Tian Yunji ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ang isang taunang tao ay nangangahas na lumapit at magpakitang gilas. Ngumisi si Exi Qinglong. Ang dalawa ay nasa ikatlong pwesto sa kani-kanilang bansa, ngunit si Tian Yunji ay natalo kay Exi Qinglong noon. Ang sagupaan ng mga henyo mula sa dalawang dakilang bansa ay nagdala sa mga tingin ng maraming mga kahanga-hanga. Maging si Prinsesa Lin Yu mula sa Purple Rising Great Country ay ngumiti at tumingin. Green Sun Blazing Dragon. Ni Exi Winglong ang kanyang mga braso at nagsimulang gumalaw ang madilim na berdeng linya ng dugo sa kanyang dibdib, na bumubuo ng berdeng apoy na hugis dragon. Ho! Itinaas ni Exi Qinglong ang kanyang palad at ang berdeng apoy ay agad na lumipad patungo kay Tian Yunji, sinusubukang balutin siya. Napakalakas ng Bloodline Secret Technique. Kaya ito ang lakas ng nangungunang 100. Ang lakas ni Exi Qinglong ay nagpasigla sa mga taong lalahok sa Sacred True Dragon Gathering para sa unang pagkakataong tumalon. Ang nakakatakot na apoy ay maaaring agad na gawing alikabok ang mga normal na eksperto sa True Human rank. Ang panig ng Iron Dragon Strong Countries. Kaya iyon ang pinakamataas na henyo ng Northern Continent. Huminga ng malalim si Beimoy. Ang lihim na pamamaraan ng bloodline ni Exi Qinglong ay perpektong nakasalungat sa kanyang Darkwater inheritance. Sa sandaling ito, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang laman at True Spirit Chi. Sa totoong laban, malamang na hindi niya maharangan ang ilang suntok mula kay Exi Qinglong. Sky Cloud Blade Drawing Technique. Jang. Ang sinaunang talam ay lumabas sa kaluban nito at pinutol ang apoy sa wala. Kasabay nito, isang invisible blade intent ang unang pumasok sa kamalayan ng kalaban. Maraming mga henyo ang naramdaman na nanlamig ang kanilang mga puso. Parang may invisible na talam na tumama sa sarili nilang katawan. Layunin ng talam. Kailan nagkaroon si Tian Yunji ng napakalakas na layunin ng talam? Natigilan ng Scarlet Sky Great Country at iba pang malalakas na bansa. Ang layunin ng talam ay bumagsak sa hangin at pinilit si Exi Qinglong na umatras. Ito lamang ang unang diskarte sa pagguhit ng talam. Pagkatapos ay ipinalibot ni Tian Yunji ang kanyang mga bloodline ng Tian at Yun na nagkislap ng asol at puti. Kailan naintindihan ng batang ito ang layunin ng talam at kailan ito naging napakalakas? Sa ilang talam lamang, napilitang umatras si Exi Qinglong at nagkaroon siya ng mga marka ng dugo sa kanyang dibdib at mukha. Sa mga tuntunin ng bloodline, si Tian Yunji ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Sa kabaligtaran, ang kanyang maaaring maging mas malakas pagkatapos ng kanyang pagbagsak at pagbangon. Maging sina Prinsipe Jin at Prinsesa Lin Yu ay bahagyang nagulat. Ang lakas na ipinakita ni Tian Yunji ay maaaring umabot sa pinakamataas na 100 o mas mataas pa. Kung totoo ang chismis, naunawaan niya ang layunin ng talam pagkatapos matalo kay Exi Huang at ang layunin ng talam niya ay 2 beses na mas malakas kaysa sa layunin ng talam ng iba. Naningkit ang mga mata ni Prinsesa Lin Yu. Naunawaan niya ang lakas ni Xin Huang. Kalahating taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng draw ang dalawa ngunit ang ikinagalit niya ay isang kamay lamang ang ginamit ng misteryosong henyong iyon mula simula hanggang dulo. Xin Huang ay naging mga kwentong sinasalita sa mga pagkain. Wala siyang mataas na talento o bloodline. Hindi man lang siya natuto sa mga nakatatanda ngunit ang isang taong tulad nito ay naunawaan ang lahat sa kanyang sarili at lumikha ng kanyang sariling landas ng paglilinang. Shu. Natamba si Exi Qinglong at natalo ni Tian Yunji. Salamat. Si Tian Yunji ay nagbalik na matagumpay.
Ang tagumpay ng Canopy Great Country ay malinaw na nagpatalo sa Scarlet Sky Great Country at ipinadala nila ang kanilang number 2 henyo. Sa tatlong mahusay na bansa, ang Canopy Great Country ay hindi mahina, ngunit ang mga junior ay karaniwang hindi kasing kilabot ng iba. Hihihi. Masigasig na pinunasan ni Wang Xiaoguai ang kanyang mga kamay at tumalon palabas gamit ang kanyang ginto at pilak na patpat. Ang numero 2 henyo ng Scarlet Sky Great Country ay umabot na sa pinakamataas na yugto ng True Human Rank at hindi gaanong mas mahina kaysa kay Prinsipe Jin. Mabangis na nilabanan ni Wang Xiaoguai ang labanang ito. Ang kanyang bloodline power ay nagbigay daan sa kanya na lumakas na may mas maraming pinsala. Makalipas ang 100 galaw, nasugatan si Wang Xiaoguai na lubos na nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban at nagbigay sa kanya ng tagumpay. Matapos matalo ang dalawang magkasunod na laban, sa wakas ay nagbago ang mga ekspresyon ng mga mula sa Scarlet Sky Great Country. Kung ang numero 2 at 3 ng Canopy Great Country ay napakalakas na, kung gayon si Prince Jin. Naantig ang mga henyo ng Scarlet Sky at Purple Rising Great Country. Sa katotohanan, malinaw na alam ni Zhao Feng na hindi gaanong naiiba ang lakas ni Wang Xiaoguai at Prinsipe Jin. Ngunit kung ito ay isang tunay na labanan sa buhay o kamatayan, malamang na manalo si Wang Xiaoguai. Sa mga tuntunin ng opensa, nalampasan ni Tian Yunji si Prinsipe Jin. Iba talaga ang Canopy Great Country sa pagkakataong ito. Kilala ko si Prince Jin pero ikalawang numero at ikatatlo numero. Ang mga mata ni Prinsesa Linyo ay kumikislap habang ang kanyang mga tingin ay nagmamasid kina Zhao Feng at Liu Qingxen. Sa Northern Star Stand. Para mas madaling hamanin ng mga henyo ang isa't isa, kakaiba ang sitting plan. Kelly, subukan mo ang lakas ng asol na buhok na brat na iyon. Fan Xiaoyu, siyasatin mo ang babaeng nakasuot ng puti na nagseselos sa iba sa kanyang kagandahan. Utos ni Prinsesa Linyo. Si Kelly at Fan Xiaoyu ay nireranggo sa ika-4 at ika-5 sa Purple Rising Great Country ayon sa pagkakabanggit at sa nakaraan, sila ay maihahambing sa ika-3 at ika-4 sa Canopy Great Country. Ang mga target ni Prinsesa Linyo ay sina Zhao Feng at Liu Qingxen. King of Gods, Kabanata 339. Pagtitipon ng mga bituin, ika-2. Ang Canopy Great Country at Purple Rising Great Country ay magkaibigan at ang aming mga junior ay bihirang magkita. Magagamit natin ang pagkakataong ito ng sparring para madagdagan ang ating pagkakaibigan. Prinsesa Linyo ay kumislap sa kabayanihan. Nabanggit na niya ang pakikipag-sparring at hindi niya sinubukang maghanap ng mga problema tulad ng Scarlet Sky Great Country. Si Prince Jin ay suminok. Hindi kaya hahamonan ni Prinsesa Linyo ang kanyang sarili. Kaharap si Prinsesa Linyo na nasa True Mystic Rank, wala siyang pagkakataong manalo. Bagamat malakas ang bloodline ni Prinsipe Jin, si Prinsesa Linyo ay mas malakas lamang sa kanya at sa aspeto ng paglilinang ay mas mataas din siya. Sa kabutihang palad, mukhang walang balak si Prinsesa Linyo na hamanin si Prinsipe Jin. Sa kanyang palagay, kilala niya si Prinsipe Jin na maraming beses nang natalo sa kanya. Ang tunay niyang kalaban ay si Xin Huang at maging si Mo Tianyi. Maya-maya ay lumabas ang isang lalaki at babae mula sa Purple Rising Great Country. Sila ang numero 4 at numero 5 na henyo, sina Kelly at Fan Xiaoyu. Ang paglilinang ng dalawa ay umabot sa huli at maagang mga yugto ng True Human Rank ayon sa pagkakabanggit. Ang kanilang ranggo ay perpektong sumasalamin sa mga ranggo ni Zhao Feng at Liu Qingxen. Ayon sa nakaraang karanasan, sa ilalim ng parehong ranggo, ang mga mula sa Canopy Great Country ay hindi katugman ng Purple Rising Great Country. Si Zhao Feng na nakaupo ay biglang naramdaman na ang layunin ng labanan ay nagmula sa isang pilak na puting damit na kabataan sa harapan. Brat na may aswal na buhok, halika at lumaban ka. Naiinip na sabi ni Kelly nang walang paggalang. Kung hindi dahil kay Prinsesa Linyo, hindi niya sana binigyan ng pansin si Zhao Feng. Si Kelly ay may karapatang maging mayabang. Sa huling Sacred True Dragon Gathering na abot niya ang nangungunang 300 taon na ang nakalipas, napatay niya ang isang peak stage na True Human Rank Bandit matapos siyang habulin ng 10,000 milya. Si Kelly ay sumikat pagkatapos noon. Halatang wala siyang interes na hamanin ang isang baguhan na mas mababa sa kanya ang cultivation. Habang sumisigaw si Kelly,
hindi niya namalayan na si Prince Jin at ang mga kasama ay may mga ekspresyon ng nagagalak. Sina Tian Yunji at Jiang Sanfeng lahat ay may mapaglarong ngiti. Ang mga detalyeng ito ay nahulog sa mga mata ni Prinsesa Linyo na nagulat. Ang panig ng Iron Dragon Strong Country. Zhao Feng. Tumalon ang puso ni Beimoy at nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakatitig sa asol na buhok na kabataan sa Canopy Great Country. Ano? Nakita ng ibang kinatawan na si Lulong mula sa Iron Dragon Strong Country ang pagbabago ng ekspresyon ni Beimoy. Wala lang, may nakita lang akong pamilyar na tao. Nagsimulang bigyang pansin ng tingin ni Beimoy ang nangyayari doon. Ang tatlong malalaking bansa ay hindi bagay na maaaring salihan nilang dalawa. Ang sitwasyon dito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao na naruroon. Umupo si Zhao Feng sa parehong lugar at hindi pinansin ang sigaw ni Kelly. Nabaling pa ang tingin niya sa isang sulok. Brother Beimoy, nagkita tayong muli. Kumusta ang Broken Moon Clan? Isang boses ang tumunog sa isip ni Beimoy na nagpatibok ng kanyang puso. Nang makipag-ugnayan sa kanya si Zhao Feng, si Lulong na nasa tabi niya at maging si True Lord Tai Xiao ay walang naramdaman. Mahirap isipin na si Zhao Feng na hinahamon ngayon ay madali pa ring nakakausap sa kanya. Magkaibigan sila ni Zhao Feng, ang Purple Rising Country at ang Canopy Great Country natin. Mag-spar lang, hindi na mag-aaksaya ng oras mo. Nang makitang medyo malamig ang kapaligiran, ngumiti si Prince Jin at sinabing. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Canopy Great Country. Ang mga salita ni Prinsipe Jin ay nagpakunot ng mga kilay sa mga henyo ng Purple Rising Great Country sa inis. Ibinigay niya ang pakiramdam na si Prinsipe Jin mismo ang kailangan para makakilos ang kabataang ito. Parang nagsasabing, pumunta ka lang, matatapos mo ito sa isang iglap. Katawa-tawa. Kumulo sa galit si Kelly. Ang ugali ni Prinsipe Jin at Zhao Feng ay lubos na tumitingin sa kanya. Isinasantabi si Prinsipe Jin na mas malakas sa kanya at ang dapat na kalabanan ay si Prinsesa Linyo. Ano ang karapatan ng batang asol na buhok na ito? Hahaha, brat na may asol na buhok, ang pangalan mo ay Zhao Feng, tama ba? Kung makakapagpalat ka ng 10 suntok sa akin nang hindi nagpapatalo, susuko na ako. Natawa si Kelly habang umaalingaw-ngaw ang kanyang silver-white na robe. Weng! Isang iskarlata na berdeng ripple ang lumitaw sa paligid niya na bumuo ng 12-dosenang nagniningas na mga linya ng talam tulad ng nagniningas na hanay ng talam. Anumang normal na true human rank na dumating sa loob ng 10 yarda na radius mula sa kanya ay masusunog sa isang malutong. Sa ibabaw nito ay lumitaw ang isang iskarlata na itim na talam sa kanyang kamay na pinalamutian ng mga simbolo ng apoy na naging sanhi ng hindi mabilang na apoy na tumaas sa kalangitan. Mukhang ginagamit ni Kelly ang kanyang buong lakas. Sinanay niya ang Scarlet Flame symbol hanggang sa ikapitong simbolo. Sa Dark Lines Flaming Blade, ang kanyang lakas ay halos nasa True Mystic rank. Ang mga mula sa Purple Rising Great Country ay tumingin kay Zhao Feng ng buong galak ngunit nalaman nila na ang mga henyo mula sa Canopy Great Country ay mayroon ding mga gloating expression. Brother Zhao, ingatan mo ang lakas ng pakikipaglaban ng lalaking iyon ay nakakatakot. Hindi maganda. Nag-charge na siya. Nagbago ang ekspresyon ni Beimoy habang binabalaan niya si Zhao Feng sa pamamagitan ng mental energy. Marahil ay nakaramdam ng banta si Zhao Feng, sa wakas ay ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang tingin kay Kelly. Isang mata lang ang kailangan ko para matalo ka. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay tila naging walang limitasyong Ice Abyss. Eye of the Heart. Isa sa tatlong eye technique ni Zhao Feng ay agad na inilabas. Ang mga mata ni Kelly ay sinipsip sa abyssal na mundo at ang kanyang ekspresyon ay naging masilaw. Ang sumunod na eksena ay nabigla sa mga henyo na naruroon. Dang! Ang iskarlata na itim na talam sa kamay ni Kelly ay nahulog sa lupa habang ang True Spirit Chi ay kumupas. Pa! Si Kelly ay nagsimulang sampelan ang sarili sa mukha. Tinger, kasalanan ko ta. Isa akong bastos. Nagpakasal ka sa asong iyon at pinahirapan at namatay. Kasalanan ko ang lahat. Malakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa Northern Star Stand. Hindi nagtagal ay namula ang mukha ni Kelly at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Plop! Sa huli ay lumuhad siya at umiyak.
Ang mga tao mula sa Purple Rising Great Country ay nagsimulang sumigaw at sumigaw, gayunpaman si Kelly ay nawala sa kanyang sariling mga damdamin at hindi gaanong naramdaman ang labas ng mundo. Natalo si Kelly. Malalim na sumulyap si Prinsesa Linyo kay Zhao Fang bago nagpadala ng mga tao para kunin si Kelly. Mula sa simula hanggang sa matapos. Umupo si Zhao Fang sa parehong lugar at gumamit ng isang sulyap. Ang Eye of the Heart ay ginamit laban sa damdamin at kagustuhan ng mga tao. Ang anumang bagay na nabubuhay ay hindi maaaring magkaroon ng mga emosyon o anumang mga kapintasan sa puso. Maaaring gawing demonyo ni Zhao Fang ang kalaban sa kanilang puso. Bumalik sa Watermoon Secret Cave, gumamit siya ng katulad na kasanayan para makipaglaban si Master B at ang kumpanya. Nakakatakot ang Eye bloodline ng lalaking ito. Sa isang sulyap lang natalo si Kelly. Ang mga henyo ng Purple Rising Great Country at Scarlet Sky Great Country ay puno ng pag-iingat kay Zhao Fang. Ang panig ng Iron Dragon Great Country. Nayanig ang puso ni Beimoy. Sa pagkakataong ito ay kausap pa rin siya ni Zhao Fang tungkol sa sitwasyon ng 13 bansa at Broken Moon Clan. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay gumagawa ng dalawang bagay ng sabay-sabay at habang nakikipag-usap sa kanya, natalo niya si Kelly. Kung malalaman ito ng iba, ang kanilang pagsusuri sa bloodline ng mata ni Zhao Fang ay tataas ng antas. Matapos matalo si Kelly, ang ibang kalaban na si Fan Xiaoyu ay natulala saglit bago nakabawi. Hindi nagtagal ay hinamon niya si Liu Qingchen. Tiningnan ni Fan Xiaoyu ang nakamamanghang dilag na ito na nakonsensya sa kanyang hitsura. Ngumiti si Liu Qingchen at isang 7 string na chin ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa kompetisyon sa kapital, hindi siya gumamit ng chin. Cultivator ng Dao of Entertainment. Ang mga mata ni Fan Xiaoyu ay kumislap nang hindi niya binigyan ng oras si Liu Qingchen na maglaro at nagpadala ng isang bughaw na lilang strike patungo sa kanya. Ang mga condensed attack na ito ay mabilis at malakas. Nakakamatay ang mga cultivator ng Dao of Entertainment nang magsimula silang maglaro. Jang. Ang mga daliri ng Jade ni Liu Qingchen ay dumampi sa chin at naramdaman ng dugo ng maraming henyo na naruroon ang kanilang dugo. Isang kalahating transparent na linya ang lumabas patungo kay Fan Xiaoyu. Basag. Ang bughaw na lilang strike na ipinadala ni Fan Xiaoyu ay gumuho at isang hindi nakikitang kapangyarihan ang damaloy sa kanyang katawan. Wow! Si Fan Xiaoyu ay nagluwa ng isang subo ng dugo at ang tuloy-tuloy na alon ay pinilit siyang umatras. Sa halos isang galaw ay natalo si Fan Xiaoyu. Ang Purple Rising Great Country ay patay na tahimik. Nakakatakot din ang Liu Qingchen na ito. Kung ginamit niya ng husto ang kanyang chin, kahit na ang pag-atake ng isang taong kapareho ng cultivation ay madaling mapawalang bisa. Naging solemn na ang ekspresyon ni Prinsesa Linyo. Hindi niya inilagay si Zhao Fang o si Liu Qingchen sa puso ng personal ay nag-iingat sa pangkalahatang lakas ng Canopy Great Country. Prinsipe Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunji, Zhao Fang, Liu Qingchen. Wala sa kanila ang simple, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa huli. Mukhang sa mga pagkakataong ito, nagagawa ng Sacred True Dragon Gathering the Canopy Great Country na ibalik ang sitwasyon. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas, pinipigilan ng Canopy Great Country ang iba pang dalawang mahusay na bansa. Tinalakay ang mga puwersa sa Northern Star Stand. Ang itaas na echelon mula sa Canopy Great Country ay may maliwanag na pulang mukha ng kaluwalhatian. Sa Hilagang Star Stand ang Canopy Great Country ay walang natalo at nalampasan ang iba pang dalawang mahusay na bansa. Ngunit sa mga tuntunin ng pinuno ang Canopy Great Country ay medyo mahina. Higit sa isang beses natalo si Prinsipe Jin kay Prinsesa Linyo. Nakita ng iba ang kapintasan ng Canopy Great Countries. Sa paglipas ng panahon parami ng parami ang malalakas na bansa, dumating ang mga pamilya at malalaking paksayon. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata para sa pangunawa at hindi nag-abala tungkol sa labas ng mundo. Sa isang tiyak na sandali, sumiklab muli ang talakayan sa Northern Star Stand. Narito ang mga tao mula sa 10,000 Sword Clan. Ang 10,000 Sword Clan ay ang numero 1 Sword Clan sa Northern Continent at ang kanilang lakas ay halos nasa 10 Great Clans, sapat na para sirain ang anumang malakas na bansa. Ang ilang mga figure ay bumaba mula sa langit.
Ang pinuno ay isang one-eyed sword cultivator na umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm at medyo mas malakas pa kaysa sa Grand Elder ng Imperial. Narito rin ang walang kamatayang matandang ito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Timo na kulay dugo ang buhok. Sa mga tuntunin ng lakas, ang 10,000 Sword Clan ay malapit sa isang one-star faction at mas malakas kaysa sa Iron Blood Religion. Mayroon lamang dalawang henyo mula sa 10,000 Sword Clan. Ang isa ay isang Azure Robe na lalaki na may kakaibang puting buhok. Ang isa naman ay isang babaeng kulay nyebe na may matutulis na mata. Siya iyon. Natigilan si Baymoy habang nakatingin sa pamilyar na babae. Noon ay dinurog ng babaeng iyon ang lahat ng 13 mga henyo ng bansa sa ilalim ng kanyang mga paa gamit ang kanyang espada. Siya ay likas na sumulyap kay Zhao Feng ngunit ang huli ay nakapikit sa pag-unawa at hindi ito nakita. King of Gods, Kabanata 340. Pagtitipon ng mga bituin. Ikatlo. Ang babaeng kasing puti ng nyebe mula sa 10,000 Sword Clan ay ang nakaraang numero 1 henyo ng 13 angkan, si Kang Yuyo. Bilang numero 1 Sword Clan sa Northern Clan, ang 10,000 Sword Clan ay isang puwersa na nasa ibaba lamang ng 10 Great Clans. Sa gayong puwersang bumababa sa iba pang malalakas na bansa at angkan, lahat ay umatras. Ang punong disipulo ng 10,000 Sword Clan Xia Xianshang ay dumating sa ika-30 sa huling Sacred True Dragon Gathering at bukod kay Mo Tianyi, walang sino man sa Northern Continent ang makakatalo sa kanya. Ang iba pang mga henyo ay tumingin sa puting buhok na kabataan na may takot at kataim-taiman. Naabot ni Xia Xianshang ang True Mystic rank at siya ang numero 1 henyo ng numero 1 Sword Clan ng Northern Continent. Sikat siya sa buong kontinente. Sino yung babaeng nakasuot ng simpleng damit? Nasa True Human rank lang siya pero nagagawa niyang makuha ang isa sa dalawang pwesto ng 10,000 Sword Clan. Hindi mo ba alam na siya ang henyo sa spadang si Kang Yuyo na kamakailan lang ay lumitaw ilang taon na ang nakakaraan at ang kanyang talento ay hindi mas mahina kaysa kay Xia Xianshang? Tila, naiintindihan niya ang layunin ng espada bago si Xia Xianshang. Ang mga henyo mula sa buong kontinente ay nagtipon ng kanilang mga tingin sa dalawang prodigy na ito mula sa 10,000 Sword Clan. Maging ang mga pinuno ng 3 dakilang bansa tulad nina Prinsipe Jin at Prinsesa Linyo ay nakangiti at bumati kay Xia Xianshang. Bahagyang ngumiti si Xia Xianshang kay Prinsesa Linyo ngunit mas malamig kay Prinsipe Jin at kasama. Bahagyang nalungkot si Prince Jin ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Lahat ng 3 dakilang bansa ay gusto ang 10,000 Sword Clan sa kanilang panig. Hindi sila dapat masaktan. Ang Kang Yuyo na ito ay kayang kunin ang isa sa dalawang lugar ng 10,000 Sword Clan. Nagulat si Prinsesa Linyo. Sa kanyang memorya ay mayroong hindi bababa sa 2 sa 3 pang pinakamataas na True Human rank henyo na ang lakas ay kapantay ni Prince Jin. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban upang makaahon sa kompetisyong iyon. Sa kasamaang palad, si Zhao Feng ay nasa pangunawa at hindi namalayan na narito si Kang Yuyo. Ang kanyang asol na buhok at malamig na aura ay iba sa dati at hindi siya masyadong pinapansin ni Kang Yuyo. Gayunpaman, si Baymoy na nasa sulok ay nakilala si Kang Yuyo at bahagyang nasa sabik. Ang dalawa ay parehong nanggaling sa isang lugar na malayo at maaaring makipagkumpetensya sa isang mas malaking yugto sa parehong panahon. Walang nang-ahas na hamanin ang dalawa mula sa 10,000 Sword Clan. Ito ay lalo na para kay Xia Xianshang na nakarating sa tuktok ng mga henyo mula sa Northern Continent. Walang sino mang naruroon ang maaaring kumuha ng isang espada mula sa kanya. Si Kang Yuyo ang naging target ng iba tulad ni Prinsesa Linyo at kanyang mga kasamahan. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang tunog ng paglipad. Bumaba pa ang ilang paksayon. Narito, ang mga tao mula sa Heavenly Yuan Clan ay narito. Narito si Mo Tianyi. Nagkagulo ang Northern Star Stand. Inangat ng lahat ang kanilang mga ulo at nakakita ng ilang malalaking ibon na may mga pakpak na hindi bababa sa 30 yarda ang lapad. Mayroong hindi bababa sa 3 hanggang 4 na True Lord rank aura at isa pang 2 sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Nang bumaba ang mga figure na ito, pinigilan ng kanilang malakas na aura ang lugar. Bilang isa sa 10 Great Clans, sino mang elder mula sa Heavenly Yuan Clan ay nasa True Lord rank.
Mayroong 10 tao mula sa Heavenly Yuan Clan. Ang pinuno ay isang gwapong kabataan na tila may mga banal na liwanag sa kanyang mga mata. Ang bawat aksyon mula sa kanya ay nagdadala ng matinding pressure. Para bang siya ang nangungunang henyo sa henerasyong ito. Siya si Mo Tianyi. Ang alamat ng Northern Continent. Ang bilis ng paghinga ng maraming henyo ay bumilis habang ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pananabik at paghanga. Naramdaman pa ng ilan sa mga babaeng henyo na bumilis ang tibok ng kanilang puso at namumula ang kanilang mga pisngi habang nakatitig sa gwapong mukha ni Mo Tianyi. Pagkatapos ng pagdating ni Mo Tianyi, medyo nagbago ang sitwasyon sa Northern Star Stand. Siya ay tila naging pinuno ng lahat ng mga henyo sa hilagang kontinente. Walang ayaw at walang nang-ahas na hamanin siya. Tanging si Xia Xian siyang mula sa 10,000 Sword Clan ang tumingin kay Mo Tianyi sa mata para sa isang solidong hininga at ang invisible mental energy clash ay nagpabagabag sa mga puso ng mga nakapaligid na prodigy. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik ang lugar ngunit mas maraming titig ang sumusuri sa 10 mula sa Heavenly Yuan Clan. Ang Heavenly Yuan Clan ay napakalakas. Mayroon silang 5 hanggang 6 na pinakamataas na true human ranks na mas malakas lamang kay Prince Jin. Bukod kay Mo Tianyi, may isa pang matikas na figure ng babae na nakakuha ng atensyon ng marami. Napangiti ang dalaga at sapat na ang kanyang kagandahan para sirain ang mga bansa. Kumaway ang kanyang malabong purple na damit. Para siyang isang dilag na gawa sa jade. Siya iyon. Si Zhao Yufei. Dama po ang mga mata ni na Beimoy at Kang Yuyo sa babaeng naka-purple. Mula noon, ang 13 bansa ay nagbago. Maraming mga henyo ang napunta sa ibang bansa. Si Beimoy ay pumanig sa Haiyan Master at ipinagkanulo sila. Matagumpay na nakapasok si Kang Yuyo sa numero 1 Sword Clan ng Northern Continent. Si Zhao Feng ay naging chapter leader ng Iron Blood Religion. Sa kanilang tatlo, si Kang Yuyo ang may pinakamalaking kayamanan. Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakalang mas magiging maswerte si Zhao Yufei. Ang 10 Great Clans ay mga sinaunang paksayon na nakatayo sa tuktok ng kontinente. Narito ang Heavenly Yuan Clan, 10,000 Sword Clan. Karamihan sa mga puwersa sa Northern Continent ay dumating na. Ang mga kasalukuyang henyo ay nag-scan sa paligid. May isa pa, Prinsesa Linyu sa paligid. Alin? Nariyan pa rin ang 10,000 Origin Clan, isang clan na mas matanda pa sa Heavenly Yuan Clan. Ipinaalam ni Prinsesa Linyu nang lumitaw ang tunog ng paglipad. Mula sa langit ay lumipad ang iskarlatang ulap. Ito ay 12 yarda ang haba at may ilang mga figure ang makikita dito. Kung titingnang mabuti, malalaman nila na ang iskarlata na ulap ay binubuo ng hindi mabilang na iskarlata na gintong metal na mga wire. Dumating na ang 10,000 Origin Clan. Napatingin ang mga henyo mula sa Heavenly Yuan Clan at 10,000 Sword Clan. Sa hilagang kontinente, ang 10,000 Origin Clan ang pinakamatanda at katumbas ng lakas ng 10,000 Sword Clan, sa ibaba lamang ng Heavenly Yuan Clan. Walang masyadong tao mula sa 10,000 Origin Clan, 3 lang sa kabuuan. Isang matanda at 2 lalaki. Ang isa ay isang kabataang may kulot na buhok at ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran na ang paglilinang ay umabot sa True Mystic rank. Ang isa pa ay isang normal na kabataan na nakapikit at sobrang karaniwan. Karamihan sa mga titig ay naaakit ng True Mystic rank henyo ngunit ang mga matataas na henyo tulad ni na Mo Tianyi, Xia Xianxiang, Princess Linyu at kumpanya ay napunta sa pangalawa. Masyadong normal ang damit na suot ng kabataan pati na rin ang kanyang hitsura. Kaya normal na ito ay maaaring hindi papansinin. Xin Wuang. Ang layunin ng labanan ay lumundag sa mga mata ni Tian Yunji at bahagyang nanginig ang talon sa kanyang likod. Xin Wuang. Siya ang kahanga-hangang napakaganda sa Northern Continent. Ang Xin Wuang na ito ay wala pa sa 20 taong gulang ngunit naging puno ng disipulo ng 10,000 Origin Clan. Sa henerasyong ito, natalo lang siya kay Mo Tianyi noon. Malamang si Prince Jin, Prinsesa Linyu at marami pang iba ay natalo din sa taong ito dati. Nanlaki ang mga mata ng iba pang mga henyo habang nakatitig kay Xin Wuang. Pero, masyadong normal ang pananamit ni Xin Wuang at nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Sino itong Xin Wuang? Bakit pakiramdam ko ay para siyang si Brother Zhao Feng?
Hindi kilala ni Beimoy at Kang Yuyo si Jin Wuang. Bumalik sa Sun Feather City. Jin Wuang ay isang henyo na puno ng misteryo. Sa summit nakipagtali siya una kay Zhao Feng at nagkaroon ng titulong 10 galaw na Jin Wuang. Gayunpaman, sa summit ay pinaghigpitan ni Jin Wuang ang kanyang kultibasyon ng isang ranggo kahit na nakikipaglaban kay Zhao Feng. Si Zhao Feng lamang na mayroong God Spiritual ay ang nakapansin nito. Jin Wuang, nagkita tayong muli. Bulong ni Zhao Yufei. Matagal na siyang pumasok sa Northern Continent at nasaksihan pa niya ang labanan ni Jin Wuang at Mo Tianyi. Sa puso ni Zhao Yufei ay may isang walang kapantay na kabataan na laging kalmado. Palagi niyang sinisira ang mga alamat at gumagawa ng mga milagro kahit na ang taong iyon ay nakatali lang kay Jin Wuang noon. Brother Zhao Feng, lalabas ka ba ngayon sa Sacred True Dragon Gathering? Umikot ang mga mata ni Zhao Yufei habang nakatingin sa paligid. Hindi siya maniniwala na sa talento ni Zhao Feng ay hindi siya makakasali sa Sacred True Dragon Gathering maliban kung ayaw niya. Sa makatuwid, nagsimulang maghanap si Zhao Yufei. Ang ilang daang mga henyo ay nasa paligid ng Northern Star Stand at mahirap makahanap ng isang tao. Kinagat ni Zhao Yufei ang kanyang mga labi at umalis sa grupo ng Heavenly Yuan Clan habang naghahanap siya. Sister Yufei, sino ang hinahanap mo? Sasama ako sayo. Bahagyang ngumiti si Mo Tianyi at naglakad palapit. Sa clan, sila lang ang mga disipulo ng Supremes at may mas malapit na katayuan. Sa isang tiyak na sandali, tumigil ang mga yapak ni Zhao Yufei nang makarating siya sa grupo ng Canopy Great Country. Narito si Mo Tianyi. Sino ang magandang babaeng kasama ni Mo Tianyi? Bumagay siya sa kanya. Si Prinsipe Jin at ilang iba pang mga henyo ay bahagyang natulala na para bang sila ay pinaburan ng isang diyosa. Ano? Nahanap mo na ba yung tao? Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Mo Tianyi. Medyo kilala lang niya si Prince Jin at hindi na pinansin ang iba. Inilibot ng mga mata ni Zhao Yufei ang 10 bituin at damapo sa isang kabataang asol ang buhok ng ilang sandali. Nagtataka din siyang tumingin kay Liu Chengxen na may kakaibang aura. Pero sa ibang lugar tayo. Ngumiti si Zhao Yufei na tila nagpamukadkad ng mga bulaklak at nawala ang kaluluwa ng lahat ng lalaki. Sa pagkakataong ito ay tila nakatanggap siya ng isang magandang balita na nakapagpasaya sa kanya. Oo naman. Bahagyang tumango si Mo Tianyi sa kanyang ulo at nang lumingon siya, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa asol na buhok na kabataan. Ang maliit na aksyon ni Zhao Yufei ay hindi nakaligtas sa kanyang malakas na pakiramdam. Sino itong kabataang may asol na buhok na hindi gustong guluhin ni Sister Yufei? Kahit na curious si Mo Tianyi, hindi siya nagtanong ng anuman dahil ito ang kanyang sikreto. Pinaalis ni Prinsipe Jin at ng iba pa ang dalawa sa kanilang mga mata at pakiramdam na kinikilala sila. Pagkatapos ng lahat, natanggap nila ang atensyon ng alamat ng Northern Continent, si Mo Tianyi. Kilala niya si Zhao Feng. Sa 10 bituin, si Liu Chengxen lamang ang nakapansin sa maliit na pagkilos ni Zhao Yufei.